Mga kababayan, mabilis lamang po itong video na to, so sana po itapusin nyo hanggang dulo. May nakita po kasi kung post ni Jason, sana para po sa akin ay nababahala po ako at gusto ko pong hingin ang inyong reaction dito. Sabi po dito sa post na ito ni Jason sa June 15, 2024, Maisog Global Worldwide OFW Non-Remittance Day. Ayan po. Mahalaga po na pag-usapan natin ito, no? Especially kung meron po akong mga subscribers or nakapollow po sa akin, nanonood sa akin na OFW na nasa ibang bansa. Sana po mag-participate po kayo sa discussion natin sa comment section sa baba. Bakit gusto ko pong pag-usapan natin ito? Alam niyo po, yung mga OFW remittance po natin, no? Ang ating po mga OFW ay may malaking ambag sa ating ekonomiya, no? Meron po silang malaking ambag para palaguin ang ating ekonomiya. Alam naman po natin ang kalagayan ng ating bansa. So nagulat lamang po ako na meron po silang ganito na OFW Non-Remittance Day. Sino pong nagpauso niyan at sino pong grupo, no, ang nanguna para isulong yan? Yan ba'y gagawin talaga nila? Nakalagay yung date eh. Worldwide OFW Non-Remittance Day. Ayan, basahin niyo po. Ito po para sa akin bilang isang Pilipino, masakit po ito. Dahil talaga pong tayo ang tatamaan nito. Ekonomiya ng bansa natin ang magsasuffer. Alam po natin pare-pareho kung gaano kalaki ang ambag, no? Yung nagagawa ng remittance ng ating mga kababayang OFW sa bansa natin. Kailangan po na may pumapasok na dollars at pera sa bansa natin para kahit papano malabanan po ang inflation at para tumakbo po, magtuloy-tuloy ang mga negosyo dito sa bansa natin. Kasi yung remittance po ng ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya ay nakakatulong para may panggastos ang ating mga kababayan Pilipino dito. At kapag may panggastos, tuloy-tuloy po ang consumer-business relationship na may malaking tungkulin para po sa pagpapalago ng ekonomiya natin. At marami pang iba. Hindi man ako ekonomista, pero alam ko na napakalaking halaga at napakaganda ng ambag na naidudulot ng remittance ng ating mga kababayang OFW sa bansa natin. So, masakit na makakita ng gantong post. Hindi ko alam kung ito ay encouraging, no? Ini-encourage nila ang mga kababayan nating OFW na wag mag-remit sa date na yan. Pero, hindi po ako sang-ayon sa ganitong post. Kayo po ba, mga kababayan ko, na nanonood sa akin sa ibang bansa, mga OFW, kayo po ba'y magpa-participate dito? Ang pakiusap ko po, wag po kayo mag-participate dahil ekonomiya po natin ang maaapektuhan. Malaking negative impact po niyan sa ekonomiya natin. So, sana walang mga ganito, no? Kahit tayo ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan or iba-iba ang ating damdamin, no? Ang ating mga pinaglalaban dito sa loob ng bansa natin. Pero wag naman tayong manalangin or wag po tayong gumawa ng mga bagay-bagay na magruruwin, no? Or magdudulot sa ikababagsak ng ating bansa. In this case, ekonomiya po natin ang maaapektuhan dyan, no? So, yun po yung post ni Jason at ako po hindi sang-ayon dyan. At sana po, kung may mga nanonood sa akin ng mga kababayan nating OFW, wag po kayong mag-participate, no? Kasi parang, in a sense, in a way, no? Ito naman ay opinion ko lang, yan ay panawagan or nag-encourage, no? Na wag mag-remit ang ating mga kababayang OFW. Ano po ba yan? Maituturing ba natin yung panawagan for an economic sabotage? No? Ayun po yung natatanong ko sa sarili ko, bakit ganito naman sila? No? Kung hindi nila gusto ang kasalukuyang administrasyon, mag-intay sila hanggang 2028. Hindi yung gumagawa sila ng mga bagay para siguro saktan ang Pangulo or hindi tulungan ang Pangulo or gumawa ng bagay para para ikalulugmok ng bansa natin. Ekonomiya po ang nakasalalay dito. Kahit pa isang araw lang yan, malaki po, malaking sakit ang maidudulot niyan sa ating bansa. Sana wag silang ganyan na kahit tayo ay iba-iba na sinusuportan. Ako personally, hindi ko naman talaga binoto si Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Pero hindi po ako gagawa ng mga bagay-bagay para mag-suffer ang bansa natin. At hindi ako mananawagan ng mga bagay-bagay sa ating mga kababayan, mga OFW or na andito sa bansa natin na gumawa ng isang pagkilos or isang movement na ikapapahamak ng ekonomiya o ng kahit anong aspeto ng bansa natin, no? Sa katunayan nga, ini-encourage ko kayo na tangkilikin nyo ang sarili nating produkto, na mag-travel kayo sa mga sarili nating tourist destinations para makatulong tayo individually sa ating ekonomiya, sa ating turismo. Pero ito, sobrang hindi ito katanggap-tanggap, no? Iba na yung pinaglalaban nila. Bansa na talaga ang kinakalaban nila kapag ganyan, no? Imaginein mo, alam nila na ang magiging resulta niyan ay negative impact, no? Maaring pagbulusok ng ekonomiya natin. Pero may mga ganyan silang
Ano ba yan? Panawagan? Or pag-i-encourage? Hindi maganda yan. No? Kayo po mga kababayan, sang-ayon ba kayo dito? Ito ba'y katanggap-tanggap? At kung kayo magpa-participate, ay wag naman po, no? Dahil hindi po yan makakatulong sa ating mga Pilipino sa bansa natin. Wag po kayo mag-participate sa OFW Non-Remittance Day. Pakiusap po. Kawawa po tayo. Tulungan po natin ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, na iangat, paunlarin ng ating bansa. No? Kung, ang hirap din, no? Meron silang mga hinanakit, pero parang yung bansa natin ang gusto nilang sumalo ng kanilang mga pinagagagawa. Hindi po ito makakatulong sa bansa natin, mga kababayan. No? Tulungan po natin ang bansa natin na umunlad. Tulungan po natin ang ating kapwa Pilipino. Tulungan po natin ang kasalukuyang gobyerno and not the other way around. Huwag po tayo mag-participate sa mga bagay-bagay or pagkilos na magkakaroon ng negatibong resulta or impact sa bansa natin. Maraming pong salamat sa panonood. Kung kayo po yung OFW, ilagay niyo po sa comment section sa baba at sana po mangako kayo na wag po kayong magpa-participate sa ganito, no? Naniniwala ako na kayo po yung maka-Pilipino, makabansa, no? Ikatutuwa na naman po ito ng China kapag bumagsak po ang ekonomiya natin, no? So sana po pakiusap, wag po kayong mag-participate dito. Maraming pong salamat.